Yon mga masters, bali may good news ako sa inyo. Bali, 8 videos araw-araw ang i-upload ko sa aking YouTube channel. Bali, 4 sa umaga at 4 sa gabi. Maraming salamat sa solid nyong suporta sa akin mga masters. At sa mga hindi nag-i-skip, maraming salamat sa inyo. Inuulit ko mga masters, 8 videos araw-araw na ang i-upload ko sa aking channel. Maraming salamat sa inyo mga masters. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Emily, shoutout kay Norlisa Sugay. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, 8 video na ang mapapakinggan nyo everyday, 4 sa umaga at 4 sa gabi. Salamat mga master. Kakaibang naramdaman ni Huyan ang kanyang namamagang kanang mukha. Nabigla siya. Ang mga disipulo at ilang matatanda ay natigilan lahat. Saglit silang natahimik. Galit na si Sanyong kaya kailangan niyang hipan ang kanyang balbas at damilat. Ano ang unang tagumpay? Ito ang unang campaign na umutot. Ikaw at ako ay nakatakdang maging walang hanggang makasalanan ng nihilismo. Nagalit si Sanyong at napag-alitan. Kinasusuklaman niya ang kanyang sarili at si Huyan. Tuluyan ng pinutol ng dalawa ang nihilismo. Nakatingin si Huyan kay Sanyong na may pagtataka. Hindi niya talaga alam ang ibig sabihin nito. Malinaw na nakagawa siya ng magagandang tagumpay sa pagkakataong ito. Bakit galit na galit ang pinuno? Alam ba ng pinuno na nagkasala siya ng Aaron? Ngunit kahit na alam niya na ang Aaron ay isang demonyo, oras na upang labanan. Hindi ba isang malaking tagumpay para sa mga tao ang pagpatay sa gayong tao? Kahit siniraan niya ang Aaron, ang huling resulta ay tama siya. Headmaster, hindi talaga alam ni Huyan. Ano ang ibig mong sabihin? Hinawakan ni Huyan ang kanyang mukha at nag-aatubili na sinabi. 3 magpakailanman malamig na boses ng isang ngiti, pinatay mo 3,000. Ang nihilism ay makasalanan, malinaw na sapat. Isang demonyo si Aaron. Lahat ng tao dito ay nakakakita ng malinaw. Ano ang krimen ng pagpatay sa kanya ni Huyan? Evil. Ang demonyo ba ang walang kamatayan? Ikaw, divide clear. Anong mga kwalifikasyon ang kailangan mong igiit? Dream Night, agad na hayaan ang mga tao na hanapin ang katawan ni Aaron, bilang karagdagan, isang malaking bukas na bahay ng engkanto na gamot, handang iligtas ang mga tao. 3 magpakailanman ang malamig na boses ay sumasayaw ng. Marinig ito, lumuhad si Elder Shofeng at sinabing, Punong Guro, ano ang ibig mong sabihin? Ang fairy medicine room ay palaging ginagamit para sa sanatorium ng aking punong guro. Paano mo may iligtas ang isang demonyo? Panipi. Oo, punong guro, paano siya magiging kasing birtod ng Aaron? Lumuhad din si Elder Wufeng. Kuya Marshall brother, sa tingin namin ay hindi tama. Lumuhad din si Elder Ursen Feng sa pagkakataong ito. Ang buong mukha ni Sanyong ay malamig at nakakatakot hanggat kaya niyang iligtas si Aaron, pati bahay ng elixir, handa niyang kitilin ang kanyang buhay. Tuldok, gabi ng panaginip. Oo, bakit hindi mo hinahanap? Galit na umungol si Sanyong. Saglit na nag-alinlangan si Lin Mengsi, tumango, kumuha ng ilang disipulo, at sumugod sa direksyon kung saan nahulog ang Aaron. Ang iba pang 5 pick na kababatang Marshall brother, linisin ang eksena, gamitin ang pagbabawal na ipadala ang natitirang nakulong na kakaibang hayop sa hayop na kagubatan. Para naman kay Huyan, humarap sa pader at magsisi. 3 walang hanggang malamig na channel. Nang marinig ang utos na ito, nataranta ang mga matatanda. Bakit? Galit na tanong ni Huyan, Elder Marshall brother, anong problema ko? Bakit ako magsisisi sa harap ng pader? Dahil ngayon, ang nihilismo ay ililibing sa inyong mga tanga. Galit na umirap si Sanyong at binigyan ng isang malaking inumin. Pagkatapos ay huminga siya ng mabigat, kalikasan, kasama ako.
Dahil doon, umiling si Sanyong at umalis na may guilt. Pagkaalis ni Sanyong, abala ang mga matatandang Erfeng at Sanfeng sa paglilinis ng pinangyarihan. Bumagsak si Huyan sa lupa gamit ang galit na kamao. Elder Marshal Brother, Leader, ano ang ibig mong sabihin? Naiinggit ka ba sa iyong unang tagumpay? Kaya, hindi lamang hindi ka pinupuri, kundi pati na rin ang casual na pagsingil sa iyo sa ulo. Hindi nasisiyahan si Elder Wufeng. Haha, halata naman na napakalaking achievement na ito. May mga taong natatakot na mawalan ng posisyon bilang pinuno, kaya gusto lang nilang dagdagan ang krimen. Head Peak Elder, malamig na boses huni ng paraan. Sobra naman ang pinuno. Kung hindi natin purihin ang ating nakatatandang Marshal Brother, gawin natin ito. Sa tingin ko, nasa Syre talaga ang nihilism kapag nahulog sa kamay ng mga ganyang tao. Nagreklamo rin si Elder Liu Feng tungkol sa kawalan ng hustisya. Lalong nagalit si Wu Yanyo. Kabalintunaan, kapag nakikipaglaro siya sa iba, siya ay puno ng pagmamalaki, ngunit nang siya na, pakiramdam niya ay hindi tugma ang kabutihan ng pinuno. Siguro ang punong guro ay tagapayo. Nang makita na ang Aaron ay maaaring pamunuan ang napakaraming kakaibang hayop, natatakot siya na ang mga puwersa sa likod ng Aaron ay gumanti, kaya't hahawakan niya ang kanyang sariling mga tao magpakailanman. Elder Marshal Brother, hindi mo kailangang mag-alala. Sa puso namin, isa kang dakilang bayani. Umalma si Elder Shofeng. Nang marinig ito, bumuti ang pakiramdam ni Huyan. Tumingin siya kay Elder Shofeng at sinabing, pumunta ka at tawagan si Gotcheng at hayaan siyang palabasin kaagad si Xiao Tao. Anong ibig mong sabihin, Kuya Marshal? Natigilan si Elder Shofeng, ngunit hindi nagtagal ay naunawaan niya ang kahulugan ni Huyan. This time, halatang may multo kaya kailangan naming magugat ng damo. I understand, Elder Marshal Brother. I'll arrange it now. Sa oras na iyon, sasabihin ko na si Xiao Tao ang nataman ng pagkatalo at namatay sa isang aksidente. Nakangiti si Elder Shofeng. Hanggat namatay si Xiao Tao, ang katotohanan ay mawawala magpakailanman. Ilang sandali lang, nalaman ng Elder ng Shofeng na nawala si Xiao Taoren. Sa gabi, nagmamadaling bumalik si Lin Mengxi sa pangunahing bulwagan. Gayunpaman, nakita niya si Sanyong na nakayuko ang ulo at hindi nakatutok ang mga mata. Hindi pa niya ito nakitang naligaw ng ganoon mula nang makilala niya ang kanyang nakatatandang kapatid na lalaki sa loob ng daan-daang taon. Nang makitang bumalik si Lin Mengxi, nakabawi si Sanyong at kinakabahang tumingin kay Lin Mengxi, paano na? Aaron, natagpuan mo na ba ito? Walang magawang umiling si Lin Mengxi, ilang beses na akong naghanap, ngunit hindi ko nakita ang katawan ni Aaron. Siguro, nahulog siya sa kawalan. Nang marinig ito, parang abo ang mukha ni Sanyong. Naalimpungatan siya at muntik nang mahulog sa lupa. Hindi alam ni Lin Mengxi kung ano ang ibig sabihin ng pinuno. Pinuno, ang Aaron ay isang alipin lamang at isang especially iyan ng angkan ng demonyo. Kung siya ay namatay, siya ay mamamatay. Bakit ka pumunta dito? Isang malungkot na ngiti ang ibinigay ni Sanyong. Naaalala mo ba ang kasanayang ginamit ng Aaron sa digmaan ngayon? Si Lin Mengxi ay palaging nalilito tungkol sa katotohanan na ang pag-atake ni Zhang sa ilang libong mga disipulo ng nihilismo ay hindi lamang nabigo na tumama sa Aaron, ngunit inatake din niya ang kanyang mga disipulo sa kabilang direksyon. Napakakakaiba ng kakayahan ni Aaron. Tila ang kasamaan ay hindi masama, at tila ang tama ay hindi tama. Mayroong hindi lamang labis na lason ngunit napakalusog din. Ito ay ganap na imposibleng hulaan. Napabuntong hininga si Sanyong, alam mo ba ang dobleng espada nila ni Shuanger? Iyan ang kakaibang husay ng nihilismo, ang pagbagsak ng espadang ulan. Falling Rain Sword. Sumimangot si Lin Mengxi at natigilan sandali. Pagkatapos ay sinabi niya, hindi nakakagulat na silang dalawang kabataan ay maaaring labanan ang magkasanib na pag-atake ng ating mga matatanda. Ginamit nila ang Falling Rain Sword. Bigla niyang naintindihan kung bakit naliligaw si Sanyong. Umiling siya at sinabing, sayang naman at nagkamali si Aaron sa pagtatangka. Kung hindi, kung mananatili siya sa nihilismo, magiging mahusay siyang disipulo tulad ni Qin Shuang, Ye Gotcheng at Lu Yunfeng. Kahit na si Shuanger at Yunfeng ay may talento at maaaring gawin, ano ang kanilang kumpara sa Aaron? Tatlong walang hanggan malamig na boses disdain paraan.
Ang Falling Rain Sword ay isang yin-yang Mandarin Duck Sword. Ito ay malakas, ngunit alam mo ba ito? Ang huling pag-atake ng Aaron ay talagang ang pinakamataas na sikretong script ng nihilism, ang wuxiang magic skill. Panipi, nang marinig ito, si Lin Mengzi ay natigilan sa isang ilang minuto, wuxiang shenggong. Sa araw na iyon, pagkatapos ng Aaron na lumaban kay Ye Gacheng, nagkaroon ako ng ilang mga pagdududa. Ilang beses kong tiningnan ang nihilismo at sinuri ang lahat ng mga pahiwatig na iniwan ng aking mga ninuno tungkol sa wuxiang. Talagang sigurado ako na ginamit ni Aaron ang wuxiang, at ayon sa kanyang kasalukuyang pagsasanay, wuxiang ay nakamit ng isang maliit na tagumpay, siya ay maaaring kahit na himukin ang libu-libong mga tao ng lakas ng pag-atake upang kainin kami pabalik. Three forever sad said. Nilunok ni Lin Mengzi ang kanyang laway. Minsan naisip niya na ang kasanayang wuxiang ay isang matagal nang nawawalang sinaunang natatanging kasanayan ng nihilismo, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, ginamit ito ng Aaron. Biglang naisip niya ang Purple Light Spirit Dream na sinabi ni Sanyong, mahinang tubig, hindi ibig sabihin Aaron. Nang makita ang mabigat na tango ng punong guro, si Lin Mengzi ay parang sinampal sa ulo. Napaatras pa siya ng ilang hakbang, at gulat na gulat ang buong magandang mukha. Ito, ibig sabihin nito, we will, papatayin ang totoong Diyos. Naramdaman ni Lin Mengzi na gumuho ang mundo sa isang iglap. Akala niya ay matututo ng Aaron ang magic sword ng pagbagsak ng ulan, na napakagaling. Ngunit sa hindi inaasahan, magagawa ito ng Aaron, kasama ang pinakamahalagang kasanayan sa wuxiang ng nihilismo. Hahanapin ko si Aaron. Tapos si Lin Mengzi, nagmamadaling lumabas sa ulirat. Si Lin Mengzi, na nagmamadaling lumabas ng bulwagan, ay tumingin sa tuktok ng langit at nagsisi. Kung hindi niya pinigilan si Chen Shuang na iligtas ang Aaron noon, maaaring hindi ito ang resulta ngayon. Si Zefeng ay may tunay na Diyos upang mamuna sa nihilismo sa kaluwalhatian. Nasasabik ang mga tao kapag naiisip nila ito. Iniisip ni Lin Mengzi, na siyang Panginoon din ng tunay na Diyos, na kung magagawa niya ito, magiging sulit ang kanyang buhay. Ngunit ang kanyang sarili, ngunit ang parehong kamay upang durugan ang panaginip na ito, siya ay talagang pakiramdam napaka-ironic. Fate Fangfo and she played a huge joke in general. Sa kasalukuyan, ang tanging paraan upang mabayaran ay ang paghahanap ng Aaron. Sa oras na ito, ang pamilyang Fu. Dumating si Ivory sa Fu Li. Nang makita si Fu Li, bumulong si Ivory, darating na siya. Tumulong na mag-iwan ng isang leng, kaagad ng isang ngiti, iyan ba ang tinatawag mong basura ng asol na mundo? Dapat ay nalok ka ng napakatagal. Si Fu Tian ay wala sa pamilya ngayon. Maglakad-lakad sa looban. Baka pwede ka mag-open ng konti. Panipi, palagi kong nararamdaman na may mali sa kanya. Ang nag-aalalang paraan ni Ivory. Hinamak ni Fu Li na sabihin, sinabi sa iyo ni Fu Mang na umaasa ka sa basura ng asol na mundo para iligtas ka. Panaginip lang ito ng tanga. Maaaring napakalakas niya sa mundo ng Xuanyuan, ngunit wala siya sa 8 direksyong mundo. Kung maglakas loob siyang sumama, ma-accident siya. Hindi ba normal iyon? Bagamat naniniwala si Ivory na darating si Fang Jingtian upang iligtas ang kanyang sarili at tiyak na magkakaroon si Fang Jingtian ng ilang mga nagawa, may pangunahing punto sa pagtulong sa kanya na umalis. Iyon ay si Aaron, na kagagaling lang sa mundo. Siya ay talagang isang mole ant. Hindi mo ba nahanap si Aaron dito? Panipi, hanggat hindi mahanap ng mga tao ng pamilyang Fu ang Aaron, nangangahulugan ito na walang dapat mangyari sa Aaron. Gusto kong bigyan mo ako ng pabor. Tungkol ba ito sa kinaroroonan ng iyong mga anak? Hindi. Ito ay Aaron. Sana ay maaari kang magpadala ng isang tao upang mahanap siya ng tahimik, at huwag pumunta sa akin hanggat hindi siya handa. Naniniwala si Ivory na sa IQ ng Aaron, hindi siya magmadali, ngunit alam din niya kung ano ang ibig niyang sabihin sa Aaron. Malamang na masyado siyang nababalisa at nagkakamali sa paghuhusga. Sa makatuwid, ang pinakamahalagang bagay ngayon ay hayaan Aaron huwag magmadali, hakbang-hakbang, kung gagawin mo ito, ang mga kahihinatnan ay maaaring maging napakaseryoso para sa kapakanan ng isang pag-aaksaya ng asol na lupa, tulungan na umalis sa malamig na paraan, sa tingin niya hindi kailangang kunin ni Ivory ang panganib na ito. Matigas na tumango si Ivory, para sa kanya, kahit sa buhay ko,
hindi ako magdadalawang isip. Napabuntong hininga si Fully at sarkastikong sinabi, sige, magpapadala ako ng ilang mga crony para hanapin siya, ngunit sa tingin ko ay sayang ang pagsisikap. At saka, nakuha ko ang kinaroroonan ng iyong anak. Nang marinig ni Suying si Han Nayen, sinabi ni Suying, nasaan si Nayener? Isang lugar na hindi mo man lang mapanaginipan, Lulan Pavilion. Nang marinig ito, ang pag-asa ni Ivory ay lumiwanag na parang pagbuhos ng malamig na tubig. Karanasan, si Ivory ay nawalan ng pag-asa kahit na alam niya kung nasaan siya. Gusto niyang iligtas si Han Nayen mula sa Lulan Pavilion. Sa katunayan, ang pinakamagandang paraan para sa iyo ay ang pakasalan ang taong iyon at sundin ang kalooban ni pagtulong sa langit, para unti-unti kang magkaroon ng kapangyarihan kung kaya mong linangin ang isang bagong Diyos. Maasahan mo ang iyong anak sa oras na iyon, maaari mong gawin ang lahat ng gusto mo, hindi ba? Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.